O may tanong siya, Bex, matanong lang, yung mother ng daughter niyo po ba ay Australiana? Sagutin mo yan. Nagugulimihanan sila sa bata mo. Ano yung No next comment. na comment? Brownie Pinoy, done subscribing to Parade of Beauty. I thank you, Ern. I love you po. Yung tanong mo, Ashden. Hindi siya Asian siya, Asian. Pero galing siya sa akin. So, sarili kong yun. Tapos, sarili mong dugot laman. Prangkahan na tayo, no? Baka kung ano pang isipin nila. Baka naman isipin nila Excel. Wala naman akong Excel. So, Sinong candidate ang sumali sa international pageant na gusto nitong sumali uli sa ibang pageant? Sinong candidate ang sumali sa international pageant ang gusto nito sumali ulit? Ano yan? Tanong mo ba sa amin yan? Si Atisa. Oo, si Atisa. Okay siya sa akin. Sino pa bang pwedeng sumali? Si Samantha May Bernardo. Pwede din si Samantha. Ay, wala na ako sasabihin kay Samantha. Si Parade of Mas gano'n ay? Grabe ko na mo ay? Sabi ni Disena Venus, nag-subscribe na daw siya. Sa England, amoy royalty daw. Ay, gusto ko yung amoy royalty. Oo, ano kayang amoy yun? Uy, naalala ko tuloy yun. Ay, kaya lang naman dyan kasi sa England, grabe naman yung weather nyo dyan, lalo na pag summer. Nandyan ako noong 2018. Bali, nanganak ako. May anak ako, babae, she just turned 4. Ayan. Kasi kami mag-partner, meron kaming hindi, kasi bago ako nagka-partner, plano ko na talaga magkaroon ng anak. So parang sabi ko, ang plan ko, magkaroon ng sariling bahay. So itong bahay na to, ganito kasi yan, kwento ko na. Alam ko, I don't know if it's, ano bang tawag dito, proper to say this on Gay Cells Live, no? But I know a lot of you guys are asking about my personal life. Although one of the subscribers asked me here this kind of question as well, and actually I told that subscriber that I'm gonna do a vlog that telling about my story, my personal life. But there's some point that I was thinking, should I have to? Parang, I mean, isn't it important just for you to know my name and something like that? I mean, because in terms of personal life, it's very parang, di ba dapat we should be on private? Sikreto. Oo. Pero since you were asking that question, that kind of question, okay. Kasi kami, since I arrived here in Australia, I was in a relationship with a Filipino guy. So we've been in a relationship for so long, I think almost a decade, and then we plan to go in Australia. So when I graduated in the Philippines, I studied in New Belt, one of the universities there, and then I studied nursing, and then right after I graduated, hindi na ako nakapag-take ng board exam. So because I had to go here, because my ex-partner wanted me to go here straight away right after I graduated. So I studied here, naging masahista ako, ganyan. Kasi here in Australia, I thought, if you're here, I thought you can just apply a job just quick. Like when you arrive here, you apply a job, something like that. No. You have to be skilled. Parang, yung pinag-aralan natin sa bansa natin, you cannot apply here just like that. You have to study again. So if you were a doctor in your country or Asian country, specifically, you cannot be a doctor. You cannot work here as a doctor. If you're an engineer in our country, you cannot work here as an engineer. You have to study again. You have to study. You have to pass the English test. You have to study again, like bridging courses, something like that, or bridging courses, or you can start again back to zero. So I just did a bridging course, and I'm working as a nurse here. But
So I promised myself, since I arrived here, I said, I want to have my own house or even a unit, something like that. And secondly, I want to have a child. But unfortunately, me and my partner, my ex-partner, we separated for some, for some reasons. I don't want to say because he cheated on me. I don't want to say because I'm like this, because it happened. There's a reason between, there's always a reason, paano ba sasabihin yun? Kaming dalawa may kasalanan, hindi ako lang. It takes two to tango. Parang gano'n. Yeah. Kami may kasalanan, para mag-work at para hindi mag-work. Oo, may pagkukulang kami pareho. But anyway, what happened was, so, I met my new partner. He's a Hong Kong Chinese. He's very nice. But he doesn't have any citizenship in Hong Kong because he was born here. His family, they are here. He's a citizen of Australia. But it never gonna happen that my citizenship in Australia because of him. No. Because I'm already here before I met him. So because some people, they were saying like, in my TikTok, something like that, oh, you became an Australian because of your partner, something like that, my bashers there. Of course not. Because before I met him, I'm already a citizen. And then, and I don't have to use any other people to get the citizenship, no. I mean, I'm working here in a medical field. I mean, I have all the rights to get the citizenship in Australia. So, but anyway, to cut this story short, so since my plan is to have a baby and have a house, so I earned money, something like that. I earned, and then this unit right now, this condominium, I was supposed to buy this for myself. But since I have a partner, of course, I want my partner to be a part of whatever hard work na ginawa ko dati. Kahit na ganito kalaki yung pera ko nung binili ko to, hindi ko siya sinarili. Kumbaga kasi yung partner ko noon, yung na-meet ko siya, to be honest, meron siyang mga utang sa credit cards, ganyan. Which is, since partner mo nga, syempre, tinulungan mo mabayaran yung mga yon. And nung time na yon, zero siya. Kumbaga, maganda yung trabaho niya, malaki yung sweldo niya, pero he doesn't know how to earn money. Parang hindi niya alam kung paano niya i-manage yung pera niya. Kasi ganun yung mga Chinese, di ba? Bili dito, bili doon, travel dito, travel doon. Ako yung taong maipon ako sa pera. So, but by that time, I have already this amount, enough amount of money to buy the condo unit. So, sabi ko, since you're my partner, sabi ko, kung ano man yung meron ako, isi-share ko sa'yo. It doesn't matter kung wala ka pang pera ngayon. But I'm sure, in the future, tayong dalawa magtutulungan dito, which is ganun naman yung nangyayari, no? But anyway, second, of course, dream come true. Dream came true nung nabili na namin tong unit, no? Nabili ko na. So, nasa pangalan namin dalawa. And then, of course, I wanted to have a baby. Sabi ko kung hindi man ako mag-aasawa, kasi obviously, hindi ako mag-aasawa, bakla ako eh. So, gusto ko magkaroon ng anak through surrogacy. So, ngayon, ang nangyari, so sa mga iba, kung hindi nyo alam yung surrogacy, so yun yung magkakaanak ka na kukuhanin lang yung tamod mo, ibibigay dun sa mag-aano, no? So, so ganun yung nangyari. So, I once traveled in different countries just to make this dream come true. So parang first time we failed, scammed because the lady, she said she was pregnant, but unfortunately, suddenly, she said she had a miscarriage, but it wasn't true. But, and because that lady, actually a friend of, I have a friend of mine, and then that lady is a friend of my friend. So he introduced that lady to me. I'm not gonna mention any countries. Mahirap na, diba? So so I trusted this lady, and then my friend told me that she had a miscarriage. So I was totally shocked because we're still sending money to her, and then she already had a miscarriage, and then it's like totally scam. And then my friend of mine, he really knew that this lady had a miscarriage, but he just found out that she never got pregnant. Hindi siya nabuntis. So doon parang gumuho talaga yung mundo ko. Parang gumuho yung mundo namin, nawalan ako ng pag-asa. And then, of course,
yung nangyari yun, nagkaroon ng, parang anong tawag dito, nawalan ako ng focus sa work. Naligaw ako, ganyan-ganyan. Parang ang nangyari sa akin, sinasabi ng mga co-workmate ko, oh, what's happening to you? Why did you do this? Something like, sorry, I'm so sorry, I forgot, something like that. So, I tried to give another chance for myself and my partner. Sabi ko, gawan pa natin ulit ng paraan, malay natin itong, anong tawag dito, itong time na to, last chance, magawa pa natin, ganyan. So, and then we tried, but yung mga nangyari nung time na yun, talagang napakasaklap, napakasakit, na nag-i-expect ka na nawalan ka ng anak, pero hindi ka naman talaga nawalan ng anak. Nawalan ka ng pera, nawalan ka ng tiwala, nawalan ka ng lakas. Yun yung masasabi ko doon. At the same time, after that, so I decided, because I love traveling, I love surfing. If you see me before pandemic, I was very skinny and very masculine. If you see my pictures during Catriona Grace, watch Miss Universe 2018 during the coronation night, yung may hawak na flag doon, ako yun. Yun yung katawan ko dati, yung nasa gitna. So we traveled a lot. We went in Bali. I've been to Bali many times. Very, very many times. I traveled a lot, more than 20 times. I traveled around Asia. I traveled in Europe, like, the one who gave you ayuda, Erich Vincent. That's why I knew the weather there. It was crazy. It's like Melbourne. They have 4 seasons in a day. Today, mainit, lalamig, uulan, kahit na summer, hangin, ganyan. May hailstorm, basta iba-iba yung weather nila. Yan sa Europe, sa London. So ngayon, nag-travel ako. And then, since ayun nga, batong-bato ako sa buhay ko, nakipagtalik ako sa Indonesia. Oo. Nakipagtalik ako. Hindi yun alam ng partner ko. I felt very, very bad. Kasi nga sobrang sobrang down ako, sobrang stress ako. Oo, kasi sa Indonesia, marami dyan, pag napunta ka ng Grindr, ang daming mga massage therapies. Tapos ngayon, syempre, hindi ko alam na yung palang massage therapist na yun ay puro, alam niyo yun, may offer na, alam mo yun, may ibang ino-offer. So, syempre, yung massage nila, kalibog-libog, nalibugan ka. Diba? Syempre, bakla tayo, marupok. So, nalibugan ako. Yung bakla na yun, gusto magpatira sa puwet, tinira ko sa puwet. Totoo lang tayo, no? Totoo lang tayo, mga Bex. So, yun, nangyari yung ganon, but yung nangyari, hindi ako gumamit. Ano yung sabi niya? Russian, he said he doesn't know how to earn money. His ex was already earning money. It should be, he doesn't know how to save or manage his money. Sige, yan na, kung yan talaga yung pagkakaintindi mo, no? So, he has money, but he doesn't know how to manage money, no? Well, I can say that he doesn't have money talaga. He doesn't have money talaga. Kasi nga, wala siyang earnings noong time na yun. As in, zero siya. Kaya yung naramdaman ko sa kanya, since partner ko nga siya, talagang kailangan kong tulungan siya. Kasi nga, zero talaga siya eh. Wala siyang yung nakukuha niya lang pera sa sahod niya. And then, yung pera niya, ibabahid niya lang sa credit card niya. So, ang laki nung interest. So, kailangan ko, sabi ko, since marami naman akong pera nung time na yon, ay, yung card niya na, I think 25,000 yung utang niya sa credit card niya, sa isang card yung isa 15,000. Kinlose ko lahat yon. Kasi nairita ako sa every month may bills, tapos may interest, yung binabayaran niya parang $90 per month. Mas malaki pa basta ang lalaki ng interest. Parang mas lumalaki pa nun. Binayaran ko, kinlose ko lahat. So, anyway, ayun na nga, nung time na yun, nakipagtsuktsakan nga ako dun sa Indonesia, no? Tapos pagbalik ko dito, sa Australia, kasi dati noon, every year, parang 4 times, 5 times ako nagpupunta ng Indonesia to go for surfing, kasi gusto ko yung surfing, diving, free diving, yan yung mga gusto ko talaga. Yan talaga ako. So ngayon, pagbalik ko dito, minessage ko kasi nga natatakot ako, minimessage ko, sabi ko sa kanya,
nagpa-check ka ba ng ano? Are you sure negative? Ganun. So, napaparanoid na ako. Eh, sabi niya, yes, yes, ganyan, ganyan. So, from time to time, tinatanong ko siya, when was your last, HIV test? Ganyan. Abang puta, biglang nagsabi sa akin, I just went today and actually, I got tested positive. So, naloka ako. Sabi ko, my God. Sabi ko, totoo ba to? Ganyan, ganyan. Eh, syempre, parang iniisip ko noon, parang, oh my God. Eh, nakipagtsuktsakan ako sa kanya. Ano siya? Positive na siya, ganyan, ganyan. Parang hindi ko, syempre ako bago lang ako sa ganun, parang naisip ko, on the spot, on that day, nagpa-check up siya and then positive na siya. Hindi ko kailangan, parang hihintayin pa dapat yung result, di ba? Yung ilang mga days para makuha yung result. Na-alarma na ako, so parang hindi ko na naisip na pinagloloko na itong tao to. But anyway, sabi ko, oh my God, sabi ko, tapos nagpa-check up na ako, napaano na ako, ganyan, ganyan. Tapos sabi, siyempre, tinanong ka dito kung ano yung nangyari sa'yo, although libre naman lahat. No? So, napacheck up ako, ganyan, ganyan. Tapos, ang sabi, i-message ka, ano ba yun? Hindi ka kukontakin pag negative ka. Pero, kukontakin ka pag positive ka. So, dalawa yung job ko noon. Sa isang job ko, nangangatog yung legs ko talaga. Parang alam mo yun, yung stress, yung mental torture, because lagi mong iniisip yun na baka mamaya nasa katawan ko na. Iniisip ko, paano pa ako magkakaanak? Kasi kung magkakaanak ako, mapapasa ko yun. Dun sa womb, dun, nasa tiyan pa lang siya. Mamamatay din yung bata, magkakasakit din yung bata. Tapos yung time na yun, nag-iisip, hindi na ako makatulog for almost a year. Na-stress ako, parang alam mo yun, talagang manonood ako sa YouTube, paano ba nagsimula yung HIV, paano ba naging ganito, ganyan, ganyan. Ano ba, may gamot na ba? Tapos nakikita ko, ang dami nilang iniinom na gamot, pero may na-discover naman na gamot ng isang tablet lang, okay na, parang ganun. Basta yun, nakakaloka yung time na yun. It was 2017. And then pabalik-balik ako nun sa clinic kasi sasabihin yung viral load, hindi naman yan agad-agad uusbong. So, mag-wait ka yata ng 3 months, parang gano'n, no? So, wait ako, ganyan-ganyan. So, in 3 months, in between, talaga na, super stress talaga ako. Tapos, parang parang mag-birthday ako noon. Hindi, wait lang Parang birthday ko noon, nagse-celebrate kami ng partner ko sa isang Korean restaurant. Alam mo yung feeling na hindi mo wala ka naman sakit, pero imbis na maging masaya ka, hindi mo ma-feel. Alam mo yung feeling na kakain ka, napaka-soft ng meat, pero hindi mo malunok. Yun talaga yung fear. Sobrang fear talaga. Na parang, alam mo itong sakit na to, pag dumapo sa'yo, hindi mo na siya matatanggal sa katawan mo. So you're lucky na lang kung mabubuhay ka pa na matagal, pero you're very unfortunate. Kung hindi ganun kataas yung immune system mo, babagsak ka na lang. So parang ganun yung nangyari. Tapos, and then, birthday ko yun tapos yung mga sumunod na araw, tinawagan ako, may tumatawag sa akin na sa work ako. Yung pala yung tumatawag sa akin yung Pronto, yung Australian parang HIV something clinic. So tinatawagan ako, tapos tinawagan ko yung tumatawag sa akin, yun yung clinic na nagpa-test ako. So alam ko na parang may something. So sabi ko, what is it? Why are you calling? Is it positive or negative? Sabi sa akin, hindi ko pwedeng sabihin sa yung result, kailangan ka magpunta dito sa clinic, bumalik urgent, parang ganun. So ngayon, yung doon na kami ng partner ko, parang kinausap ko yun ng doktor, may nakitang something sa blood ko. So parang sabi, yung blood mo okay naman, pero may something doon. We're just not sure yet if it's the viral load na nag-grow. So doon talaga na ako, sobrang natatakot na ako. I have nothing against with those people who has HIV. But parang dun pa lang, yung pala, pag nandun ka na sa sitwasyon na yon, talagang iisipin mo na kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Yung mga last minute na gusto mong gawin sa buhay mo, kailangan etong ganto, ganyan, kailangan masettle to, kailangan, alam mo yung feeling mo yung mamamatay ka na. Tapos nung, tapos nung pinabalik ulit ako, sabi kasi nung doctor, actually, this something on your blood, 99% merong mga ganitong situation, may mga ganitong cases. Pero believe it or not, 99% of this kind of cases, what you call this, negative yung result. So talaga ko doon, alam mo yun,
Nag-hope. Doon talaga ako doon. Oo, nag-hope talaga ako, Gaisel. Sabi ko sana talaga, pinagdarasal ko every night na hindi naman to HIV. Kasi pwedeng naglolo ko lang yung tao eh. Kasi parang siguro Para nairita takutin siya sa ka. akin. Oo, parang nairita siya sa akin. Bakit ba ako tanong ng tanong? Parang na-annoyed na siya na parang tanong ako ng tanong kung HIV. Kasi ako nung time na yun, hindi naman ako nakikipagtalik talaga sa ibang tao pag hindi ko partner. And nung time na yun, siguro sobrang talagang depressed ako, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, sabi sa akin, yung bumalik ulit kami, sabi, you're not HIV positive. The thing on your blood is just normal in your blood. Parang ganun. Di ba merong HBC, red blood cells, merong platelets and everything. So parang yung sa blood ko na yon may spot doon pero hindi naman siya HIV. So minonitor ako for almost 2 years, walang viral load. Tapos very thankful ako, alam niyo, since that, never ako nakipagtalik sa ibang tao. Never. Kasi natakot talaga ako. Natakot talaga ako dun. Isang malaking aral na naibigay sa akin nung time na yun. Sobrang takot ko. Tapos ang malala pa nun kasi, nung sinabi sa akin nung guy na, anong tawag dito, na HIV positive ka, binlock niya ako sa line. Kaya hindi ko na makuha na ng information. Binlock niya ako sa line. Tapos ngayon, nung bumalik ako ng Bali, sabi ko sa partner ko, kasi more than a year, hindi ako ng Bali. So bumalik ako ng Bali, nakita ko, kasi marami akong friends sa Indonesia, marami akong friends sa Thailand, marami akong friends sa Vietnam, kasi nga nagta-travel ako sa mga countries na yan. So kahit na nagaganto ako, may galit ako sa mga pageant no, sa Vietnam, marami akong friends dyan. So nagbalik ako ng Bali, tapos yung friend ko, nag-open siya ng Grindr, tapos nakita ko yung guy, sabi ko, I think I know that guy. And then, yung suot niya, after almost 2 years, yung pa rin yung suot niya, red shirt pa rin. So, hindi na bago yung picture niya. Oo, hindi talaga na bago. Tapos sabi ko, I know that guy. Tapos sabi nung friend ko, oh yeah, his name is Ren. Sabi ko, I think Ren din yung pangalan. So, chinek ko ulit yung aking line account. So, yung nakita ko yung line account ko, nandun pa rin naman yung picture niya. Kasi pag binlock ka, nandun pa rin yung account, diba? So, yung sa mga hindi nakakaalam, yung line account, para yung Viber, para siyang WhatsApp. So ngayon, yung chinek ko, yung pa rin talaga yung picture niya. Sabi ko, this is him, right? Sabi niya, oh yeah, you know him. Sabi, oh no, we just had a chat before, long time ago. Tapos sabi ng friend ko, tell me honestly, what was the story? Oh, sabi ko, this is what happened. We had ganyan-ganyan, nagtsuktsakan kami. And then I didn't use any protection. And then what happened was, he told me that he's HIV positive. Tapos sabi ng friend kong Indonesia, oh my God, sabi ko, why? Is that happened to you as well? Sabi niya, no, it happened to many people, foreigner. Sabi niya gano'n. Kasi this guy has the history na pag nakatsuktsakan niya, sinasabi niya talagang HIV positive siya. Sabi ko, why? As you know what, if he gonna do this in Australia or in other first world country, I think he's gonna be in the big trouble. But since he's in Indonesia, parang wala-wala lang, di ba? Parang normal lang. Pero etong guy na to pala, ganun pala yung gawain niya. Sinasabi niya sa mga foreigner na HIV positive siya. Yung way niya on how to get the money. Alam mo, nagets mo yung ibig sabihin. So sasabihin ko sa'yo, oh, HIV positive ako. Tapos yung, syempre, alam mo yung mga foreigner na mahilig sa mga Asian, di ba? Mga exotic beauty, ganyan. Syempre, I need help, ganyan-ganyan. So, ito namang mga foreigner, magsisend sila ng money sa kanya. So, ganun yung ginawa niya sa akin. Since Asian ako, kahit na, I think hindi niya alam na taga-Australia ako eh. Siguro alam niya taga-Pilipinas ako, hindi ko sinabing taga-Australia ako. Since alam niya na Asian ako, pinagtripan niya ako, pero hindi niya ako hiningaan ng pera. So, yun yung strategy niya para manghingi ng pera sa mga foreigner. Alam mo, parang, nung time na yon hindi ako nakaramdam ng galit na parang gusto kong sapakin tong taong to or alam niyo yun, i-meet natin yan, ganyan, pag natin, rest baka natin, hindi. Parang feeling ko, na-feel ko yung gratitude, na-feel ko yung I'm grateful pa din kasi, you know, come to think of it, we're talking about HIV thing, no? Pag napunta sa'yo yan, hindi mo na yung matatanggal sa katawan mo kahit na sabihin mo may magagaling ng doktor or gamot. Hanggang ngayon, wala pa rin talagang gamot para tanggalin yung HIV. Yes. Pag napunta sa katawan mo yan, hindi mo na-take yung gamot mo, ay babawian ka kaagad ng immune system mo. Parang dun simula noon, sabi ko,
grateful na lang ako, hindi ko na siya kailangan pang awayin or ano, kasi yung karma sa kanya na yon, no? Yung sa akin, yung good karma naman sa ginawa ko, naging unfaithful ako sa partner ko. Yung naging good karma, may natutunan ako. At saka, aside from that, si God, hindi niya ako pinabayaan na alam niyo yun, mapunta doon sa sitwasyon na yun. Yun. Tapos, aside from that, naging honest ako since that sa partner ko. Na sinabi ko sa kanya talaga. Kasi nung sinabi ko sa partner ko, nakipagtsuktsakan na akong ganyan. Tapos sabi ng partner ko, that's fine. Sabi ng ganun, kasi hindi naman maiwasan niya. Although, alam niyo yun, yung partner ko kasi, nagkaroon din siya dati. So, sabi ng partner ko, I understand you, it happens, ganyan. Even normal relationship, girl, boy, ganyan. So, he's very nice. And then, but, yung partner ko, sabi niya, did you use protection? Sabi ko, yes, of course, ganyan. Pero nung time na yon, nakachat ko na yung guy. Alam ko na sinasabi niya HIV siya. Sinabi ko lang, yes, of course. Pero dumating yung point, ilang minuto lang, inamin ko sa partner ko, umiiyak talaga ako. Sabi ko sa kanya, I'm scared. I'm very, very scared. Sabi niya, why? Sabi niya, kasi itong guy na to, nag-message siya, ganyan. Tapos sabi ng partner, but you said you use protection. Sabi ko, yes, I did. Tapos sabi niya, if you use the protection, you don't have to worry anything. So, dun na, nasabi ko sa kanya, I'm sorry, I didn't use any protection. We did it bareback without any protection and now I'm in this situation. I don't know what to do. I need your help. Sabi ko sa kanya ganun. So, ayun, simula noon, takbo kami sa Pronto, nagpa-check up kami, dun na gumapang yun. So, since naging negative nga, lahat, everything, doon ako nagkaroon ulit ng hope, balik tayo dito sa baby. Doon ako nagkaroon ng hope na yung baby, sabi ko, kasi yung dapat magkakaroon kami ng baby dito sa bansang to, ang ipapangalan ko, gusto ko Gabriel. Kasi si Gabriel, di ba, angel siya sa sa Bible. At saka yung perfume ko kasing favorite is Gabriel. So, Chanel Gabriel. Sabi ko, ang gusto ko maging pangalan ng anak ko, Gabriel. So, papangalan nga namin dun sa una. But unfortunately, na-scam kami. So, sabi ko, binigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos. Kasi siguro meant to be na mabuhay pa ako, marami pa akong ma-explore, at saka na magkaroon talaga ako ng anak. At sa tingin ko, hindi naman kasalanan na pagiging isang bakla at magkaroon ng anak. Kasi idol ko si OG Diaz. So parang naisip ko, siguro talagang sinave lang ng Diyos yung buhay ko para talaga makontinue ko pa yung mga bagay na gusto kong gawin. Very thankful talaga ako sa Diyos, no? So nagsimula kami. Yun yung time, nung 2018, na nag-travel na ako to Asian country, from Asian country to Europe, to Asian country, to Thailand, to Miss Universe, something like that. Catriona Gray. And then yun nga, ilang beses namin tinry, tapos medyo kinakabahan ako. Pasensya na bumabagal yung boses ko kasi inaantok na ako. So medyo na tinry namin, ilang beses ako nag-travel dun sa Asian country na yon. Tapos, syempre ang dami ko ng absences, ganyan. Tapos nagpaalam talaga ako sa boss ko. Sabi ko, this is one last try. If it's not gonna happen, it's not gonna happen. But, fortunately, isang putok, pasok. Yun. So, yun na yung pinakahuli. So, anong nangyari noon? Ito nga, guys, ang nakakaloka, no? Kasi, magkasama kami sa, tapos, parang punta kami dito, punta kami dyan, ganyan. Tapos, punta kami sa doctor para i-transfer yung, yung tamod ko sa kanya, no? Tapos, sabi ko, let's go to Vietnam. Sabi ko, ganun. So, nagpunta kami ng Vietnam. So, yung magta-travel kami ng Vietnam, magbo-boarding kami sa airport, sa airplane. Sabi ko, you look so glowy. Siyempre, sa medical ako nag-work. Alam ko, pag buntis yung tao, iba yung itsura. Di ba pag nabubuntis, nag-glow. Alam mo yung nanay, nagmukhang bata. Doon ako talaga nakakita na nag-glow. As in, parang filtered yung pagmumukha. Tapos sabi niya, what do you mean? Sabi ko, I think you're pregnant. Sabi ko sa kanyang ganun. Tapos sabi niya, are you sure? Tapos doon na siya nahihilo, naduduwal-duwal. Alam mo, parang ilang araw pa lang parang less than 2 weeks pa lang lumipas nang na-transfer sa kanya yung tamod ko. Parang
na ano ko na sa kanya na parang sabi ko buntis to. Kasi nasa taxi kami, nahihilo, hit-hit ng akala mo, hit-hit ng parang pampatanggal hilo. Tapos, laging parang nasusuka. Sabi ko sa kanya, sabi niya, no, I'm not pregnant. Sabi niya gano'n. Are you sure? Sabi niya, kasi hindi daw siya gano'n, yung huli siyang nag-surrogate sa ibang bansa, sa German, ganyan. Iba daw yung naramdaman niya. Sabi ko sa kanya, this is your third baby. Definitely it's gonna be different. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, I don't know, ganyan. Pagdating namin ng Vietnam, suka siya ng suka, parang gano'n, parang na-alarma naman ako kung ano, no. Tapos, bago ako nagpunta ng Australia, bumili na ako ng mga, ewan ko kung meron to sa London, I think yung Clear Blue. Yung Clear Blue, malalaman mo siya, para siyang device na sa umaga pagkagising ng babae, paihiin mo, idip mo dun yung para siyang thermometer. So pag nag-smile yung sign, ibig sabihin fertile yung babae. Oo, ganun siya. Nakakatuwa nga yung technology ngayon eh. Pero pag naka-sad sign, hindi pa siya fertile. Pero pag nakangiti ng konti, palabas na yung egg. Pero pag sobrang ngiti na yung sign, fertile yung babae, kailangan mo nang itakbo yun sa clinic. So ayun. Wala si Gaysel. So ayun. So, anong nangyari noon? Parang sabi ko, i-check ko siya every morning talaga kung buntis siya. Alam mo, naubusan ako ng Clear Blue device. Ang ginawa ko sa baba ng hotel namin sa Vietnam, alam mo yung chip lang na parang strip na i-check mo kung pregnant yung babae. Yung lumang-lumang strip na gano'n. Alam pregnancy mo test. Oo, pregnancy test na yun. Ganun yung nasa Vietnam. Hindi sila ganun ka modernized sa ganung bagay. So talagang alam mo, believe ako sa linaw ng mata ko, pagka-deep kong gano'n, tiningnan ko, may nakikita ko napakalabong second line. Tapos sabi niya, no, I'm not pregnant, ganyan. Sabi ko, I'm sure you're pregnant. Sabi niya, no, alam mo yung ilaw ng phone ko, talagang inilawan ko pa siya, hindi mo siya makikita pag sobrang liwanag. Pero yung normal na ilaw, makikita mo talaga, salamat naman sa Diyos, ang linaw talaga ng mata ko Hindi pa ako nagsasalamin. Tiningnan ko yung may makikita kang napakalabong parang nagte-check ka ng mo yung COVID test. Makikita mo sa unang labong-labo pero parang wala, di ba? Sabi ko, I think you're pregnant. Tapos dinala ko siya sa anong tawag dito, Ho Chi Minh International Hospital. Nakapag-away pa ako doon kasi sabi sa akin, kasi malalaman mo talaga kung pregnant yung babae, 100% na resulta pag binlood test. So, binlood test siya. Pagka blood test sa kanya, we had to wait for an hour. So, makikita mo na yung result. Sabi sa kanya, nung OB-GYN, buntis nga siya. So, sabi ko sa kanya, oh my God, I'm so excited. Ganyan. Tapos, sabi ko, can we do an x-ray? Yung ultrasound? Ganyan. Yeah. So, ngayon, in-ultrasound siya. So, we had to wait another an hour. So, ngayon, I was so very excited to see the result. And then, when the doctor came to us, parang, sabi niya, oh, she's not pregnant. Sabi ko, tangay na pinagluloko ba ako nito mga to? Sabi ko, that's impossible. Sabi ko sa kanya, I can feel she's pregnant. I tested her, she's pregnant. And then you tested her too. Why you said she's pregnant? Why are you telling me now that she's not pregnant? I said, are we playing here? Sabi ko pa nga, I don't want to play STUPID things here, no? Sabi ko ganon. Sabi ko sa kanya, you're a doctor, you should know. Sabi ko, I'm working in a healthcare field as well, so I know she's pregnant. Sabi ko, I know how to read the pregnancy test and you already tested her through her blood test. So what happened? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, I think she's not pregnant. Ganun talaga. Sabi ko alam mo na, sabi ko talaga yun. What kind of doctor are you? Sabi ko talaga gano'n. Alam mo yun, na parang sobrang inis ko. Tapos sabi niya, I don't know. Sabi niya gano'n. I don't know, but I don't think she's pregnant. What do you mean, I don't know? Sabi ko gano'n. You have this machine, you have this everything here, and then you're a doctor, you're telling me I don't know? What kind of answer of that? You're a doctor, and then you're telling me, you're giving me an answer, I don't know? That's bull, blah, blah, blah. Ganun ako talaga. Ay, ganun talaga ako pag nagtatalak ako. Tapos ayun. But anyway, we just walked out because I was so pissed off. And then I said, I'm pretty sure we're pregnant. We're going to go back to your country. You're going to get tested. And then just right away after we went back to her country, as soon as we arrived, we didn't go straight to her hotel.
I told her to contact your friends, just ask your friends to find any condominium that you can stay because she lives far, very far. New Maggie Magic Chicken Cube. Ang bagong pampasarap sa tinola. 5 pesos lang. Because she lives far, very far from the city, from the main CBD of her country. It's like 10 hours drive to her province. So I don't want to go there from time to time every time I go to that country, you know, to visit her, to see how she goes, how's her pregnancy. Because this time I want to be more strict. I wanted to be more strict to check her from time to time, to travel in her country, to go to the hospital and check the ultrasound because I don't want to, you know, ayoko na ma-scam ako. So to make sure to 100% kung talagang buntis siya. So I told her, contact your friends, find condominium in the city. We're gonna rent that. You're gonna stay there. But today, while you're contacting your friends, we're gonna go straight to the hospital, straight from the airport. We're gonna see if you're pregnant or not. But I'm very confident she was pregnant. So we went there to the hospital, and then just like 30 minutes, boom, she's pregnant. And then they checked the ultrasound. There was a baby there, very, very small. And then they asked her when was her last menstruation, you know, something like that, those stuff. And then actually, Gabriel was supposed to be, parang ipapanganak siya, either February 13 or 14. So, you know, normally kasi pag sinabi ng doctor, ng OB-GYN or doctor na, oh, you gonna give birth on this date. It's either, pag sinabing 13 or 14, definitely it's 13 and 14 if your first pregnancy. But if your second baby, second pregnancy or third, malabo na mangyari yung ganon. Kasi iba na yung takbo nung, alam mo yun, yung body mo. Pero definitely, pag first pregnancy mo, dun sa dates na yun na binigay, it's either 13 or 14. Eksakto yun. Pero pag yun nga, pangalawa, pangatlo, hindi na eksakto doon. It's either maaga ng 2 weeks or delayed ng 2 weeks, parang ganon. So, kaya lang pinanganak si Gabriel, parang maaga-aga yata ng 2 weeks. Parang 37 weeks and 5 days, something like that. So, pinanganak siya ng January 29. So, Gabriel is yun, surrogacy, true surrogacy. So sa mga nagtatanong sa inyo, ang haba ng litanya natin, no? Well, anyway, I hope this is the first and last I can explain this, no? Because actually, honestly, it's so tiring to, you know, pag nagsalita kasi ako, dire-diretso. So, ayoko yung napuputol yung istorya. Kasi parang gusto ko, pag nagkwento ko yung tuloy-tuloy, I'm so sorry guys, kung nagpanggit sa, ano mo, sa okay account. na, ang ganda mo, di ba? So, ayun, kasing ganda ba natin? Seryoso ako no pag nagkukwento. Hindi, ikakat ko yung story mo tapos iba na lang, ibang upload na lang para isahan. Kasi meron tayong mga pageant subscribers na mga nagtatanong para yung ma-share din natin na ano. So, yun yung story. So we have Gabriel, she's 4 years old now. You know, so one of these days papakita ko siya sa inyo, no. Papakita ko siya sa inyo. Pero kung nakita ko na yung buhok niya. Nakita ko na yung buhok niya sa vlog mo nung nasa tulay kayo. Nakita ko na yung buhok niya. Ako lang yun. Ako sa kanila. Oo, nakita yan. Madaldal din siya. Very, very talkative like me. Very ikaw. So, oo, nakakatuwa lang kasi pag may anak ka, parang, alam mo yun, dati baby lang siya. Unang iyak niya sa ospital, nakita ko na siya. Tapos ngayon, 4 years old na siya. Tapos ano siya, alam mo yun, hindi ka makapaniwala. Yesterday, after ko siyang paliguan, parang sinabi niya, Daddy, is this yours? Sabi ko sa kanya, yes, that's mine. Yung sasagutin kanya, I don't think so. Ganun siya magsalita. Ganun ako magsalita. I don't think may pagkamaldita. It's a tsera din. Ganun. Oo. Tapos may istorya pa yan. Ewan ko may time pa si Gazel. Pero thank you muna kay Nene Boy. Meron pa namang time. Hello. Thank you muna kay Nene Boy for sending 999 pesos. O, Thank diba? you. Grabe yung mga natin, ha. Grabe yung mga viewers natin. Nandiyan pa rin sila hanggang ngayon, ha. Maraming salamat sa pag-support ninyo sa amin. Tapos yung pinanganak na si Kwento mo na. Ano siya, eto maiksian na lang, no. So, ano ba yan? May mga ganung-ganung comment talaga, nakakaloka kayo. Tapos yun nga, yung si Gabriel kasi sa pandemic baby. So parang 2019, buntis yung nanay niya. So nasa loob lang sila talaga ng condo unit. So parang hindi sila makalabas. So 2019, nandun lang sila lagi sa loob. Mahirap yung buhay nila. Hindi ko sila mapuntahan.
kasi nga pandemic. So talagang yung pinanganak si Gabriel January 2020, nandun kami ng partner ko sa lugar na yon, sa bansang yon. So pinanganak siya, yung partner ko bumalik ng Australia. Tapos pumuputok itong pandemic, itong COVID-19. So nandun ako noon. Good thing, bago sinara yung border ng mga countries, 3 days sinara yung border ng Australia, nakapasok na ako ng Australia. Otherwise, may stuck ako sa bansang yon. Hindi ako makakapagtrabaho. Ang mangyayari, yung partner ko lang magtatrabaho, mahirapan kami. So, kasi may binabayaran kami sa bahay, tapos kung sustentuhan pa kami ng partner ko sa bansang yun, talaga mahirapan kami. Good thing, nandito na rin ako. Pero, yun ang pinaka-challenging talaga. Kasi, nandun yung anak ko, kumbaga, ang kontrata noon, pagkapanganak, pupunta na siya sa amin. Kasi nung nandun ako sa Australia, nandun ako sa bansang yon, yung pinanganak si Gabriel, inasikaso na namin yung Australian citizenship niya. Since citizen ako, definitely citizen si Gabriel. So, yung pagbalik ko dito ng Australia, 3 days after pa lang ng dating ko sa Australia, nag-lockdown. So sabi ko, paano yun? Sabi ko, Gaisel, ang hirap talaga. Tapos, nung lockdown na yon, in just less than 1 month, approve yung visa ni Gabriel as a citizen. So parang kung hindi lockdown, kasi bumalik ako dito parang March 3, parang ganun. So, ibig sabihin, by April, pwede ko nang kunin si Gabriel, kaya lang hindi nangyari yun. So, nag-grow yung bata, less than, mag-1 year na siya. Parang alam mo yun, wala sa akin, parang ganun. So pagbalik ko dun sa country na yun, parang sabi ko, oy, nag-o-open na yung mga borders, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, ay gusto kong bumalik ng ganitong bansa para kunin si Gabriel. So pinag-usapan namin ng partner ko. Kasi talaga na kami, sobrang down na kami. Gusto na namin makuha yung anak ko. Tapos nung August, nag-start na magbukas yung mga borders, kaya lang nga mahal na mga flight tickets. Tapos wala kaming choice. So ngayon, binook namin yung Singapore Airlines. Economy pa yun. Kasi, bali, kung mag-business class ka, sobrang mahal. Parang almost $10,000. Hindi naman 10,000, parang almost $6,000. Pero yung economy, parang $3,000 yata yun, return na, parang ganun. Nakakaloka. So ngayon, nakakaloka. Parang, oh my God, almost 200,000 pesos yung travel. Tapos yun, anyway, naman ako na ang daming papers. Siguro ganun kapal na papers yung kailangan mo patunayan na worth it ka mag-travel doon. Hindi pwedeng sumama sa akin yung partner ko kasi ako yung biological eh. So ako yung may dahilan talaga para pumunta sa bansa na yun. Para kuhanin yung anak ko. Tapos ngayon, so na-process na namin lahat ng ng papers. So kukuha ka pa ng visa kasi sa bansa na yon, visa on arrival lang. Pero since may pandemic pa nga, so kukuha ka talaga ng visa. Dito, i-apply mo, so babayaran mo. So pagdating namin sa airport, meron pang mga problema dito sa Melbourne Airport. Ang sabi daw nila, his blood can request. Sabi pa nila na parang anong tawag dito? Hindi daw, parang kasi pag magta-travel ka, kailangan meron kang yung swab test, yung sinuswab test ka. Swab test. Kailangan 72 hours, diba? Parang may wrong computation sa hours. Buti na lang, yung time namin dito sa Australia, different sa time sa Asia. So parang 12 na dito, yung flight ko nung 12 eh. Pero yung government something dun sa country na yun, bukas pa. So tinawagan nung Singapore Airlines. It's okay. He can travel, ganyan-ganyan. So, ako yung last passenger na hinihintay. So, nakapasok ko ng aeroplano, paglabag ko sa bansa, in 2020, December yun eh. 2020 December, yung Christmas ko at saka New Year ko, nag-celebrate ako sa quarantine hotel. So napakalungkot talaga. Oo, napakalungkot talaga. Alam mo, may mga fireworks, nakikita mo na yung mga fireworks sa bintana ng hotel. Doon ka talaga, 16 days yun. 16 days. Hindi siya 12 days or 16 days siya. So ganun siya katagal. Tapos ngayon, paglabas ko naman ng hotel, super excited ako. Since may TikTok nga ako, nauso sa TikTok, di ba, yung after pandemic, may mga, yung parang, yung ginamit yung tugtog ng Pinoy Big Brother, yung may TikTok ako, ganun. Nakiusap pa ako sa guard, sabi ko, kuha mo nga, nag-viral din yun. But anyway,
pagdating ko dun sa condo unit ng, alam mo yun, ng anak ko, nakikita ko na siya dun sa sa balcony, kasama yung nanay. Nakita ko grown up na talaga siya. Little girl na nakakatayo na. Tapos, ang liit-liit niya. Tapos, pagdating ko dun sa unit, parang binibigay sa akin ng anak, ayaw sa akin ng bata. Kasi nga, hindi ako kilala. Alam mo, isang araw lang, sabi ko, I will win her heart. Ginawa ko yung buong makakaya ko ng isang araw, ay napapalapit sa akin yung bata. Tuwing pupunta ako ng 7-Eleven or any convenience store, ayaw ng bata maiiwan sa loob ng condo unit. Gusto niya sasama siya sa akin. So which is importante yun, no? Kasi nga, baka mamaya pag nilabas ko siya ng country, baka umiyak sa immigration. Tanungin ako ng mga immigration police officer, bakit umiiyak siya? Kilala ka ba ng bata? Ganyan. But anyway, any legal papers na kailangan kong asikasuhin para mailabas yung bata, talagang hawak ko. So matibay, pati yung consent ng mother. Kasi hindi ka pwede mag-travel ng bata kung ikaw lang eh. I think 7 years old above, pwede mag-travel yung bata ng isang parent lang. Pero below that, kailangan mo ng at least consent ng mother or ng father, parang gano'n. So, may consent naman ako. Tapos pagbalik namin ng yung flight namin from that country to Singapore, so medyo okay siya. So, masaya yung bata, okay naman, ganyan-ganyan. Meron pang drama yan meron pang drama. Yung nakatayo ko doon sa immigration, di ba, tatatakan yung passport mo. Sabi ko, bakit naman ang tagal, ganyan-ganyan. Alam mo, walang katao-tao sa airport. Talagang init. Hindi nila binubuksan yung aircon kasi wala naman masyadong nagta-travel. Tapos yung tuhod ko talagang nangangatog. Talagang more than 30 minutes ako nakatayo doon. Tingin ko, may nangyayari ba? Parang feeling ko, hindi ko may ilalabas yung bata. Tapos parang nangyari, dumami yung pulis. Ang daming pulis doon sa counter ng immigration. Yung pala, punyeta, nagkaroon ng problema yung computer nila. Sabi, sorry, pasensya na kasi may problema yung computer, ganyan-ganyan. Sabi ko, that's fine. Ngiti-ngiti lang ako ng ganyan. Take your time. Ganun lang ako. Pero yun, nakalabas na ako. So, since ito pang malala. So, nung time na yon, yung Singapore Airlines, kasi yung pag nag-book ka ng ticket, sasabihin nila, kailangan ito yung i-book mo kasi fully book, ganyan-ganyan. Punyeta, pagdating mo doon sa eroplano, halos bakante pala yung eroplano. Alam mo yun, tapos kasi walang laman. Oo. Tapos yung papunta na nga kami ng Melbourne, nag-email yung Singapore Airlines. Wait lang, mali. Yung pabalik na kami ng Melbourne, so nasa airport na kami, no? So ako naman super live ako sa TikTok kasi nga syempre 1.5 million yung followers ko, ganyan. Syempre kung makita ako sa TikTok, ganyan, kada ko doon, video ko, laki ng bayad. So parang sabi ko, unfortunately, hindi nag-send yung Singapore Airlines na kailangan pala may swab test ako within 72 hours, parang ganon, bago ako bumalik ng Australia. So, hindi sila nag-send ng email na ganon. So, we've just found out nung mag-check-in na kami. So, I had to go back. Alam mo, buti na lang, hindi pa namin kinakancel yung condominium. So, meron pa kami matutulugan. So, inasikaso namin ng partner ko, tinawagan namin yung Singapore Airlines. Sabi kasi, sabi nung staff, pwede silang mag-rebook or kami na lang yung magre-rebook. So sabi ko, sige, kami na lang magre-rebook, ganyan. So balik kami ngayon sa condo. So ngayon, sabi daw, marami pa namang vacant, ganyan na sabi nung staff, alam mo yun, yung flight attendant sa check-in counter. So ngayon, yung tinawagan naman yung Philippine Airlines, pagkabalik namin ng condo, so yung partner ko nasa Australia. So ngayon, sabi ko, tawagan natin, ganyan. So yung tinawagan namin, ang sabi, wala na daw spot, wala na daw place, hindi na daw nagtitake ng passenger kasi fully loaded na, fully booked na. So, pero meron pa daw flight ng Singapore Airlines from that Asian country to Adelaide, South Australia. Sabi ko, that's fine kasi my family, they are there naman. Sabi ko, kasi marami akong family sa South Australia, sa Adelaide. So ngayon, ako lang nasa Melbourne. So ngayon, that's okay. At least if we're gonna arrive in South Australia, Adelaide, at least my family, they can see straight away Gabriel as soon as we arrive. Tapos ayun na. Ang problema lang doon, sabi, hindi na ako magbabayad ulit pag nag-rebook. But the problem was,
the Singapore Airlines advised us that there's no more spot for economy, yung area na yon. So I had to pay more. Alam mo yun, Jason? I had to pay more. Talagang super scam talaga yung time na yun ang mga airlines, especially yung Singapore Airlines. Biruin mo ang return ko noon almost $4,000. So, parang ang kinuha namin noon, economy, pero may bassinet. Yung parang may basket for baby na pwede siya matulog doon. So, economy yun na. Kasi nga sobrang mahal ng flight. Excuse me. But what happened was, since wala na nga flight, tapos napurnado yung flight namin, nagkuha ako ng yung swab test na ganyan-ganyan, nagbayad pa ako, mahal pa nga nun eh. Kasi hindi naman ako citizen ng country na yun, so I had to pay the clinic to get my swab test. But anyway, we rebooked the flight, we didn't have any choice. So I ended up in business class naman, no? So nakakaloka naman yung business class kasi pag business class, talaga yung mga flight attendant, talagang lalapit sa'yo, what do you need, ipiprepare lahat talaga nila, lahat talagang para kang prinsesa doon, para kang reyna, but, oh my God, we paid like another $4,000 plus. So it's like, yung return ko, isang way lang yun parang almost, or more than let's say 300,000. No, almost 300,000 pesos. Oo, parang ganun na yun. Let's say, magkano ba yun? Let's say, nakakaloka. Let's say 7,000 yung return. $7,000. So sa Philippines, 254,000 pesos yung return namin. Good thing si Gabriel, parang nag 1 year pa lang yun, nag-birthday siya sa bansang yun eh. Bali, nag 1 year siya nung time na yun. Kasi pag 1 year, parang, I think pag less than 1 year or 1 year yung bata, parang ganun, 1 year old, feeling ko, tingin ko free pa din sila for flights, no? Free pa din sila. So, good thing, free pa si Gabriel noon. Otherwise, babayaran ko siya. So, ganun yung nangyari. So, pagdating naman namin dito, syempre, pandemic, medyo may bahid pa rin ng pandemic, 2021, February, parang ganun. Nasa hotel quarantine for, I think, Dad can make dishes special with Lady's Choice, the #1 mayo. Nasa hotel quarantine for, I think, 16 days din. So yung Valentine's at saka Chinese New Year, nandun din kami. Hindi kami nakapag-celebrate ng Chinese New Year. Although importante yun kasi nga Chinese yung partner ko. So kaming dalawa na doon nabuo yung bonding namin dalawa. Doon talaga, pero doon ako nangyayabal. Oo. Kasi yung pag-travel namin from that country, Asian country to Singapore, medyo okay eh. Pero yung travel namin, Singapore, kasi may stopover, may layover na, I think 3 hours or 4 hours, Singapore. From Singapore to Adelaide. Melbourne, hindi na Adelaide. Ito nga, nakalimutan ko sabihin. Ang sabi sa amin yun, so nabook na namin yung business class. Tapos, the day before ng flight namin, ang sabi sa amin Singapore Airlines, tinatawagan ako, ang sabi, meron na daw flight from this Asian country to Melbourne. Scam talaga. Oo. Para lang mabook yung business flight. But anyway, hindi na namin inisip yung pera. Inisip na lang namin, importante makauwi kami. Tapos so yung quarantine na nga ganyan, yung flight namin from this Asian country to Singapore, medyo okay. Pero from Singapore to Melbourne, doon ako nag-struggle. Kasi doon na nagsimulang nagutom yung bata eh. Kasi yung bata dumidedi sa daddy ng nanay niya. Hindi siya nasanay sa bottle. So ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nataranta talaga ako. Sabi ko sa mga meron siyang pagkain na parang ganun. Parang siya, nasa maliit na bote. Tapos pinapainit ko sa mga flight attendant. Tapos ang tagal-tagal nila. Sabi ko, where's the hot water? Ganun. Alam mo yung parang nagpapanik na ako. Ako lang mag-isa noon. Tapos si Gabriel, yung iyak niya, kasi pag 1-year-old, iba na yung iyak. Hindi na yung uha, hindi na yung ganon. Yung parang iyak na ng bata. Pero sa ganung edad pala, kahit na 2 years old na yung bata, pag umiyak yung bata, pag tumatagal yung iyak ng bata, bumabalik sila sa part na pag-iyak ng uha, ganon.
kahit 2 years old na siya, napansin ko kasi sa anak ko yun eh. So, ngayon, umiiyak na yung anak ko. Feeling ko gutom na siya. Feeling ko pagod na siya. Gusto niya na matulog. Tapos, tinoilet ko kung iihi ba siya. Pinalitan ko yung pads niya. Iyak pa rin ng iyak. Tapos, sumusuka na yung bata. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos, pagdating namin dito ng Melbourne, may pick up, alam mo yung mag-fill up ka ng mga form, ganyan-ganyan. Ang dami. So, talagang pagod na kami. Tapos, merong bus na magpipick up sa amin from airport to hotel. Alam mo, umiiyak na lang. Naka-live ako sa TikTok ko yung mga followers ko. Umiiyak na lang talaga ako. Hindi na ako makapagsalita kasi super thankful ako na safe yung flight namin na nandito kami. Tapos yung quarantine namin nung February 2021, 16 days dito sa Australia, doon nabuo talaga yung bonding namin as father and daughter. Bakit? Kasi kami lang dalawa yun eh. Kumbaga in 16 days, kami lang dalawa, moment namin dalawa yun. Ang pinakamahirap lang na part, yung parang nagkaroon siya ng trauma. Yung parang, yung feeling na kinuha siya sa nanay niya. Alam mo yun? Tapos nasa akin siya, yung tipong ibababa mo siya sa kama, Gaisel, alam mo, o kaya ibababa mo siya sa floor, nakakapit siya na parang unggoy sa legs ko, na parang takot siyang maiwanan ulit. Yun yung parang traumang pero natanggal ko naman yun. Tapos yung parang matutulog siya, alam mo yung ganyan siya, hindi siya makatulog sa kama, kailangan kargahin ko siya. Yung tulog na siya, ibababa mo siya sa kama, alam mo, hihigpitan niya pa yung kapit sa'yo. Yung parang nagkaroon siya ng traumang ganun, oo. Tapos ang pinakamahirap pa, hirap na kung pakainin siya kasi nagmimilk pa siya eh. Alam mo, ang ginawa ko noon, kasi mahilig ako sa aso. Kasi di ba pag may nakuha kang aso, pag may nakuha kang pusa, ganyan, di ba minsan kailangan gutumin mo sila para makasanayan nila tong pagkain na to. Ganun yung turo sa amin ng tatay ko eh. Parang, kung ayaw niyo tong pagkain nito nung hayop na to, gutumin mo yung hayop. Pag nagutom yan, kakain. So yun natutunan ko. Parang sabi ko, ayaw niyang dumede sa bote. So hinahanap niya talaga yung daddy nung nanay niya. So, ang ginawa ko, buong araw, ginutom ko siya. Masakit man sa kalooban ko, ginutom ko yung bata. So, as in, ginutom ko talaga. Kasi pag binibigay ko sa kanya yung gatas, ayaw niya, talagang ganun-ganun siya. Pero nung gutom na siya, binigay ko sa kanya yung gatas, ganun-ganun pa rin siya, hinawakan ko yung kamay niya. Tapos alam mo, hindi niya sinasak yung yung chupon, yung dede. Ano ba yung chupon yun? Hindi niya sinasak, hindi niya dinedede. So, ang ginagawa ko, pinipiga ko talaga yung gatas para pumatak yung gatas dun sa bunganga niya. Sabi ko, once na pumatak yung gatas sa bunganga niya at nagustuhan niya, posibleng inumin niya yung gatas. So, ngayon, nung una pa lang, nung ginanong ko siya palag siya ng palag, so pinipiga ko, iniinom-inom niya ng konti. So, nabawasan ng konti. Sabi ko, meron akong hope. So, ngayon, ang ginawa ko, palag-palag pa rin siya. So, hinawakan ko siya ulit na mahigpit. Tapos binigay ko talaga sa bunganga niya yung tapos kahit pa pulang malagpalag siya, talagang sinusunod ko yung bote, tapos pinipiga-piga ko. Naubos niya yung milk, Gaisel. Naiyak ako talaga. Kasi alam mo, once na naubos yung milk or yung pagkain, hahanap-hanapin na niya yan. Kasi nagutom siya, alam niya, na itong bata, na yun yung ininom niya or kinain niya, nag-fulfill sa kanyang, alam niyo, sa kanyang sikmura, sa kanyang kagutuman, hahanap-hanapin niya yun. Thank God, yun na. Doon na nagsimula talagang from time to time, hingi siya ng gatas sa, alam niyo, sa milk. At saka, pinaka-importante pa, Gaisel, no? Doon siya natutong maglakad sa pandemic, sa hotel na yon, sa aming quarantine hotel. Doon kami nagpa-practice maglakad, hanggang natuto na siya maglakad doon. Yun talaga yung bonding naming dalawa as a father and daughter. So, ayun lang po. Maraming salamat. O, diba? Ang ganda ng kwento. And thank you so much for sharing dito sa channel ko. Nakakaloka. Ang ganda and very inspiring. Thank you, diba? O, hindi na pageant yan.